Yeah, so angel number 111, these are brand new opportunities, puwedeng sa love din, sa pagkakakitaan, sa mga bagong, adventure sa buhay niyo. For some of you guys, ito yung applicable sa mga single, mga kapiksi 'no, if single kayo ay naghahanap kayo ng partner or nag-aantay, maaaring merong magparamdam sa inyo guys 'no, malakas nung energy na maaaring merong, magparamdam. Sorry. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly horoscope para ngayong May para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Um, sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Sa dulo ng video yan guys, ito yung deck na gagamitin natin mamaya. So make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. So unahin natin to guys. Ito yung mga angel messages sa inyo. Ito in the near future guys. Ibig sabihin nito malapit na. Ito yung timeline mga kapiksi no. In the near future, there's something better na paparating sa inyo. In the near future, maaaring mag-manifest yung mga dasal nyo. In the near future, maaaring tuparin ni universe yung mga dasal nyo, guys, no? So, this is something that you should look forward to. I-anticipate nyo na yung pagdating na to. Ngayon pa lang, guys, magpasalamat na kayo. Kapag nagpapasalamat kasi kayo, guys, the more na binubuksan nyo yung gate, no, ng mga blessings, pagpapala, kasaganaan sa buhay niyo. So, yeah, i-anticipate niyo yan guys, and sabi ko nga, there's something better, something na nakalaan sa inyo, something na deserve niyo. Yan yung mga dadating sa inyong, mga kapiksi. And for some of you, may mga tulong din, no? These are helpful people, mga tulong na dadating sa inyo. Itong mga tulong na to guys, lalo na kung nagdadasal kayo, galing lahat ito kay universe, mga kapiksi. So, hindi kayo talaga papabayaan ng universe kahit anong mangyari, Gemini. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. So, ito naman yung sa love. Tingnan naman natin yung mga maaaring nakaka-influence guys sa love life nyo, Gemini. Kung ano lang yung maka-resonate, take that message guys kasi iba-iba kayo ng mensahe. Ito medyo may pagka-negative ito guys for some of you. Maaaring merong mga control issues either sa part mo or sa part ng person mo. Control freak, ganyan, manipulator guys, no? So, medyo gaslighter, mga ganyan. So, you might be living with a person na ganyan or baka ikaw yung ganito dun sa person mo. So, it's a negative energy and marami ding balakid sa relationship nyo guys, no? Isa na ito mga kapiksi or any form of balakid guys. If ever man na nakaka-resonate kayo and may mga balakid sa relasyon nyo guys, pwede nyong pakinggan yung subliminal ko dito, pampawala ng balakid, no? Yung mga sample ng balakid doon, mga third party, in-laws, mga barkada, masasamang bisyo, mga bisyo. Yan. So, yun yung mga balakid, usual na balakid sa relationship. Kung ganun yung mga obstacles nyo guys, pwede nyong pakinggan yung subliminal na yun. Pwedeng makatulong sa inyo guys. And eto naman, ibig sabihin nito hindi committed, no, sa isa't isa. So, open relationship kayo. Hindi to masyadong applicable sa mga Pinoy guys kasi sa Pilipinas hindi naman uso yung open relationship. Unless kabit kayo at pumayag kayo maging kabit, no? Pero merong ibang kabit na hindi sila aware na kabit sila. So, mga biktima din. Pero yung iba, kahit alam nila na kabit sila, sila pa talaga yun ang aagaw sa jowa ng may jowa. So, yung iba gano'n, puwedeng gano'n yung relationship niyo. Yung iba naman, alam niyo parehas 'no, na meron silang partner or meron kayong partner, tapos kayo pa rin. So, eto medyo walang commitment eto guys. Open-ended itong relationship na 'to. Hindi siya built sa pagmamahal, this is more on puwedeng lust or whatever guys. Pero, hindi yan pangmatagalan na type of relationship, mga kapatid.
So, comment down below if naka-resonate kayo diyan, guys. And, ito yung deck na gagamitin natin. So, shuffle natin 'to, hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sina-shuffle ko 'to, guys, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, super effective na pampaswerte mga kapixie. Marami na tayong success stories dyan. At saka ito, guys, so ito yung WhatsApp number ko, chat nyo lang ako dyan. Wag na kayong magpahuli, guys, no, kasi super dami na ng success stories nito. Pinopost ko sa Facebook tsaka dito sa YouTube, guys. So, this is both positive and negative. Unahin natin yung negative, mga kapixie. For some of you, medyo nagkakaroon kayo ng money problems, guys. Or pwedeng nagkakaroon kayo ng money problems at the same time problema sa relasyon. Or yung problema niya sa relasyon is about money, mga kapixie. So, let's say for example, meron kayong jowa, yung jowa mo mahilig magsugal, mahilig ito yung obstacle na sinasabi natin, yung sinabi ko kanina. It's either mahilig magsugal, mahilig alak, puro gastos, puro sakit ng ulo sa pera, mga kapixie. So, yun yung problema. Kumbaga parang hindi siya romantic problem, financial problem siya sa jowa, pero nagiging love problem kasi masakit sa ulo yung jowa mo. Nagets nyo ba? So, yun. For some of you, ganun, no? Parang pasawa yung jowa nyo pagdating sa pera, guys. Napaka-irresponsible. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, parang yung iba sa inyo, parang nagtitiis kayo dito sa person na to, hoping na magbago siya, hoping na sana magising siya, ganyan-ganyan. So, yun yung hino-hope nyo, sana magbago yung person nyo. And okay lang naman yun, guys, kasi pwede naman talaga silang magbago, pero sa kanila yun nakadepende, mga kapixie. Ang maganda naman dito, guys, is makikita natin na makaka-recover din kayo. May mga bagong opportunities na pwedeng dumating sa inyo na pwedeng makarecover kayo, mga kapixie. And yung iba naman sa inyo, guys, talaga nagpapakatatag kayo sa buhay, no? Lalo na kung may mga money problems talaga kayo or medyo naghihikahos, guys, no? Talagang nandun yung willpower nyo, willpower to survive, willpower na makarecover, mga kapixie. Actually, yung iba sa inyo, guys, parang immune na nga kayo sa mga problema. Parang hindi nyo na siya masyadong iniinda. And work na lang kayo, ganyan. Kung ano yung dumating, okay na, mga kapixie. Parang sa inyo, okay na, guys. Pero, wag kayong mawala ng pag-asa kasi magkakaroon din ng mga magagandang pagbabago as long as baguhin nyo din yung mindset nyo, mga kapixie. Okay? So, ito yung something na better na deserve nyo, guys. Yung sinasabi dito, mga kapixie, in the near future, may mga positive na maaari mangyari din sa inyo. Something better, something na deserve nyo din, mga kapixie. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo, guys. Okay? So, yun yung nakikita natin sa negative at saka sa positive, guys. What else? Tingnan pa natin. Ito yung mga bagong opportunities, guys, no? So, angel number 111, mga kapixie. Yeah, so angel number 111, these are brand new opportunities. Pwedeng sa love din, sa pagkakakitaan, sa mga bagong adventure sa buhay nyo. For some of you, guys, ito yung applicable sa mga single,
Mga kapiksi, no, if single kayo ay naghahanap kayo ng partner or nag-aantay, maaaring merong magparamdam sa inyo, guys, no, malakas tong energy na maaaring merong magparamdam. Sorry. Itong magpaparamdam na 'to, guys, unahin muna natin 'to sa love. Feeling ko ito yung inyong kababata or dati niyo ng kakilala, mga kapiksi, no? So this person, you've known this from before. Puwedeng dati na kayong magkakilala pero hindi kayo nagkatuluyan for some reason. Tapos ngayon parang bibigyan kayo ng chance ni universe para mag-meet ulit, mag-reconnect, mga kapiksi, and maaaring umusbong yung love connection between you and this person. Pero I'm sensing na this is more on matagal niyo ng kakilala, guys. O kaya naman, baka matagal niyo na silang kakilala pero hindi sila nagpaparamdam ngayon lang. Parang gano'n. Parang ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob para magparamdam sa inyo, Gemini. Okay? Alright. And ito naman ay mga brand new beginnings din, guys, sa pagkakakitaan or something na passion nyo, mga kapiksi, no? Pwedeng negosyo, business, investment, or trabaho din. Guys, itong mga bagong adventure na to sa pagkakakitaan, maaaring ito rin yung maging susi ng inyong recovery, no? 'Di ba sabi natin kanina, makaka-recover din kayo, makabawi din kayo. So if ever man na meron kayong mga financial problems, guys, itong mga bagong pagkakakitaan na to, ito yung maaaring maging solusyon sa mga money problems nyo, guys. So wag yung sayangin, try nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, i-mind nyo na yan, mga bagong simula na yan, mga kapiksi, no? Bagong simula sa pag-ibig, sa pera, sa pagkakakitaan. And comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, ito yung ating yes or no. Pick a card reading, guys. Huminga ng malalim. Tapos, itanong nyo yung tanong na gusto nyong malaman for me. Isang tanong lang. Answerable by yes or no, mga kapiksi. Tapos, pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 yung napili nyo, guys, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3, ang sagot sa tanong nyo ay yes, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video na to, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.